Makakausap natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Good evening po, Yusek, and thank you for your time. Check. Hello? George, IB, medyo malakas yung ulan dito. Parang gusto ko mag-report tungkol sa weather. Nasaan po ba kayo ngayon, Yusek? Nandito kami sa may bandang Pasay. So medyo malakas ang ulan dito at lumabas muna ako kasi mahina yung signal dyan. Pero, yun, malakas ang ulan. Ingat po, Yusek. Pero Yusek, I'll jump first to the Leadership Fund. Malacanang already denied knowing about this, Yusek. Pero in former Secretary Bonoan's affidavit, ang pinagmulan daw po ng Leadership Fund was the economic team's concern that legislators were meddling with the president's budget. Now, at any point since the 2024 budget deliberations, wala po bang nag-flag ng ganito mga issues sa Pangulo? Wala, kasi ang gusto ng Pangulo talaga, equitable distribution ng funds. At ito naman, ay kung maibibigay ko na kahalintulad, ay yung tungkol sa LGSF. Kahit na nga si Mayor Leni Robredo, sinabi niya na talaga ang gusto ng Pangulo ay pantay-pantay. Depende na lang sa kung ano ang magiging proyekto ng bawat bayan. So, hindi pwede yung sinasabi na leadership fund, tapos ang ibibigay na pondo ay sa tao, ang pondo ibinibigay sa proyekto. So walang alam ang Pangulo kung ano man ang internal na arrangement ng mga opisyal ng DPWH dahil ang utos niya kay Secretary Bonoan at the time ay dapat na maiayos lahat ang mga proyekto, ang infrastruktura at dapat makapagbigay siya ng tamang report na naaayon doon sa proyekto na talagang napag-usapan na at napagdesisyon na dapat na magawa. Yusek, since the president was kept in the dark through all of these issues, as Malacanang said, it's an internal agreement between former Sec Bonoan and the senators, as he alleges, pati yung flood control scandal po. Now, is it correct to say na nalusutan po yung Pangulo sa mga ganitong usapin? Yung tungkol kasi sa internal arrangement, unang-una wala namang alam ang Pangulo dyan. So kung pag-uusapan dyan, katulad sinabi ko sa iyo, kapag may mga taong gusto manloko, hindi naman agad ipapaalam yan until mararamdaman at kumbaga mapapansin na ng pinaka-head. At yan ang napansin ng Pangulo dahil nakita niya na bakit hindi gumagana yung supposed to be flood control projects na ipinangako ni Secretary Bonoan. That's why kaya siya nagpa-imbestiga dahil nakita niya na parang hindi nagiging maganda yung takbo ng mga proyekto na dapat na naisagawa. Yan, medyo IB, nababasa yung buhok natin. Pero okay lang. Okay lang. Pasensya na po, Yusek. Yusek, speaking of budget, Congressman Edgar Erice alleges less budget are allocated for Caloocan at sinabihan raw po siya ni Secretary Vince Dizon na zero ang budget nila dahil, I'll quote him po, tingin ng Malacanang kalaban ako. Ano po ang pahayag dito ng palasyo? Actually, natinig ko yan at gusto kong iparating sa lahat ng mga kababayan natin na ang sinasabi niya na kinausap daw siya, di umano, ni Secretary Vince Dizon patungkol po dyan, ay isa pong kasinungalingan. Tinanong ko po si Secretary Vince Dizon kagabi kung totoong kinausap niya si Congressman Erice patungkol sa mga proyekto. Hindi daw niya kinakausap, never pa niya nakausap patungkol sa proyekto, ito si Congressman Erice. At wala siyang binabanggit kung anuman patungkol sa zero budget dahil siya ay kumakalaban. IB, ito na lang, uulitin natin, katulad ng LGSF, yung mga pondo para sa mga lokal na pamahalaan. Walang kulay na ipinapatupad ang Pangulo dyan. Lahat po ay kailangan na mabigyan ng tulong, ng ayuda at kung anong proyektong kailangan nila ay ibibigay ito ng Pangulo kung ito ay mapapatunayan nila na sapat ang pag-aaral, may feasibility studies at ang pondo ay mailalagay sa tama. So, hindi po totoo ang sinasabi ni Senator, rather Congressman Erice. At patunayan niya po, na nakausap niya sa Secretary Vince Dizon dahil ako po mismo ang nagtanong kay Secretary Vince Dizon, hindi niya nakakausap si Congressman Erice patungkol po dyan. Last on budget talks, ma'am, ano po yung garantiya nating wala ng anomalya yung 7.32 trillion peso budget natin for next year given these past issues na may nakakalusot po ng paglilihim sa Pangulo? Actually, ganito. Sa ngayon, talagang inaral po yan. At kung may makikita man, ang sabi naman po ni Senator Lacson ay para may nakikita po siya, open po ang ehekutibo kung ano po ang nakita nila na maaari maging questionable. Kailangan din po namin ang tulong nila dahil kailangan po talagang busisiin ang magiging pondo ng bayan para sa 2027. So, pero sa ngayon po, alam po natin na inaral po itong mabuti. At kung meron man mga questionable,
mas maganda po talaga na ito ay ma-erase agad at makita namin kung ano ang mali, kung ano ang dapat tanggalin at kung ano pa naman ang dapat na idagdag. Well, Yusek, tanungin ko lang po kayo, ano kasi tinawag po na alibay o palusot lang daw po ng August 21 na movement. Yung pahayag ni PBBM that he neglected some of his duties in their family's estate tax liabilities dahil nga daw siya ay busy sa pagiging Pangulo. What is your reaction to that? Sana po naintindihan nila mabuti kung anong tanong. Kasi ang tinatanong po dito yung pagbabayad sa estate tax. Kasi kung pagsasabi natin po na pagbabayad ng estate tax, ibig sabihin po nito ay pag-aari po ng pamilya ng namatay. Inheritance po ito eh. Oo. Ang tanong po kasi doon sa POCAP ay patungkol doon sa estate tax. So, kaya sinabi po ng Pangulo kung ito po naman ay nadesisyonan ng korte at naipanalo po nila ito, ang property pinag-uusapan po dito ay hindi masasabi na ill-gotten wealth. At kung ill-gotten wealth po ito, hindi ba dapat kasama na pinapabayaran ng BIR para sa estate tax? Pero sa gayon pa man po, ay hindi po ako makakapagbigay ng detalye. Ako po basic knowledge lang ay ibibigay ko po sa inyo patungkol sa estate tax kasi hindi po yan sisingilin ng BIR kung alam nila na hindi ito property ng pamilya Marcos. Well, sige. Pagdating naman po, Puntahan na po natin pagdating yung naman- puntahan na po natin yung usapin sa estate tax kasi po noong SONA ng Pangulo nanawagan siya sa Kongreso na magpasa ng batas para dito sa tax amnesty. Kasama po itong estate tax. Ito po ba ang hinihintay ng Pangulo para maasikaso at pagbabayad nitong estate tax? At nakikinabang ho ba siya kapag naipasa itong batas na ito? Actually, George, ang sinasabi po kasi ni Pangulo dito, sa aking pagkakaalam, no, may mga issues pa yata sila raise. Although, sorry, hindi po kasi ako yung lawyer. Ang ibig lang po sabihin ng Pangulo dito ay hindi po niya natututukan itong issue po patungkol sa estate tax dahil po may lawyer naman po na ito'y nag-aasikaso. Hindi po niya yan tinututukan sa ngayon dahil marami po siyang mga problema, maraming issues, maraming pangangailangan ng bayan natin na dapat niya munang unahin. So ito pong usapin na po na to ay ibinibigay niya po sa abogado kung anong kailangan pong gawin ng abogado ay at kung ano sinasabi ng korte, yan naman po ang susundin ng Pangulo. So pinapaubaya niya po ang lahat ng issue sa abogado po nila. But you know, Yun nga po, hindi po niya yan matututukan sa ngayon dahil hindi po yan ang nakikita agad ng Pangulo dahil mas marami po ang Pangulo na dapat munang asikasuhin bilang Pangulo. pero alam niyo po, hindi may iwasang mabigyan ng kulay kasi may possible conflict of interest na nanawagan siya na ma-waive o magkaroon ng amnesty sa estate tax gayong meron siyang babayarang higit 200 billion pesos na estate tax ng kanyang pamilya. George, matagal naman na before pa. Before pa itong usapin na to, nagkaroon na po ng amnesty patungkol sa estate tax. At hindi naman po naging issue to. Hindi naman po nila inavail at that time. So, I don't think na ito ay related doon sa issue na estate tax sa pamilya ng Marcos. Yusek, nag-viral naman po yung 911 incident sa Taguig City kung saan hindi raw po napakinabangan at the time of an emergency yung ating assistance system ng bansa. Meron po bang directive ang Malacanang kung ano po yung gagawing improvements or pag-iimbestiga rito sa insidenteng ito? Ang gusto naman ng Pangulo talaga ay mas mabilis na aksyon. At even before naman ay naipangako na ang pagtawag dito parang 5-minute response ang kinakailangan, quick response ng PNP. So tingnan lang po natin muna at kailangan natin malaman bakit nagkaroon ng di umano na delay. So sabi naman po at nakausap niyo naman po si Secretary John Vic at na-relay yata agad nila. Pero tingnan po natin, hindi po pa namin alam kung saan po ang naging problema sa sinasabing delay. So, siguro po hintayin ko na lang po muna yung pinakadetalye bago po tayo magbigay ng anumang konklusyon dito. Pero, ang utos po ng Pangulo talaga ay mas mabilis na pagresponde, lalong-lalo na sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay, Yusek, maraming salamat po sa inyong oras. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, stay safe and dry, ma'am. At nabasa pa nga si Yusek. Thank you, ma'am. Thank you po. So much, George and Ivy.